na intact ang vision at ang espiritu ng original material. Ikaw mo, umiiyak ako, and everything else. So, yes, and then I gusto lang kinukulat for the script agad. Alam nila Ate Zania, nila Ate Jam. But, ayun, every day, I make sure na hindi ako nawawala sa storya or sa boses ko yun. Jerome. Ano ba kanina feel namin with the project? Yeah. Gusto lang siyempre, masaya dahil trabaho, proyekto, saka bagong karakter. Bagong tanong na naman para sa mga taong sumusuporta sa amin. Magaganda na namin ng maayos to. At isang bagong parte ng karir namin na tatahakin. Ang ganda, masaya, takot, excitement, papaisip. Kasi nandun na naman yung doubts eh. Pero ito na naman ako sa mga nakakilala sa akin, hindi ko hinahayaan na yung doubts ng iba kumabot sa akin. So, di ba nila yung doubts ko, labanan ko. Hanggang sa yun yung makikita mga tao, doon na pupunta yung excitement. So, excited ako na ma-prove ko na yung tiwala na binigay sa akin ng mga boss, ng mga taong production sa likod ng I Love You City 80-90. So nice, thank you, Jerome. Yeah, ito si Joseph Marco. Pasensya ka na, Marco. Kasi kung si MJ, pinipilit ako naman yung si MJ. Sabi ko, parang mga intriguing question. So, Joseph, yeah. No worries, no worries. Marami talaga nalilito. So Marco is my surname. I'm doing Marco. But anyways, going back to the question. Tulad ng sinabi ni Direk, I'm privileged and honored, especially naka-sign up ko lang sa Viva, wala pa 2 weeks, and they gave me this project. At this point of my career, ito yung mga project na, I mean, as an artist, dito ko na-high. When I get to really change my look, change my personality. And yeah, I've been prepping for 2 months, and I'm very passionate about this project. I feel so lucky. And yeah, araw-araw kong kapiling si Leandro, hindi ko siyang kinikilala. And yeah, just really excited to be working with great talents, especially first time working with Direk and Heb and Jerome. And of course, I'm gonna give credit to Binibining Mia, napakagaling na pagsulat na dito. Nung pinabasa ko yung libro, I finished the book. Nung pinabasa ko yung libro, sabi ko, grabe yung imagination ng batang to. Napakagaling. So yeah, I'm just very thankful for this project. Ang ganda, no? Para napaka-big ng project. Binibining Lia, yan, no? Binibining Lia. Kasi excited ako sa announcement ng cast. So, inugal ko about the project. Tapos, hindi ko mabasa ko na may even before the pandemic, pinag-uusapan na ng project ako. So, dapat ba sa iba to? Hindi sa Viva One? O paano na doon sa Viva One? Kasi yun nga, may mga nabasa ko. Hello po, ayan na lang sa mga that time, at nakasunod ko yung courses at that time is may mga factors din kasi hindi na and at the same time, doon sa performance there's no since focus on that is publishing, so and with that, I'm really grateful for the Florida that was over, and I'm really happy to have meet them and to suggest before. And right now, I'm really looking forward to sa as sa series adaptation ng Revolution Studio. Kasi tanong lagi sa sarili ko na what is the purpose around at yung pinakakailangan ko siya sa so yes, it's heartbreaking, but at the same time nakikita ko sa kanila yung dedication and passion
Kuya Phil Superteam, Kuya Viva, and sa mga social staff. Sumasaport na, and at the same time, I acknowledge the sentiments of those viewers for mga sasaktan. But let's celebrate and focus po sa ating journey with the roses and Kaya Pilipining niya. Ako, syempre, dahil napunta siya sa Viva 1. Number 1 ngayon ng Viva 1, di ba? Oo. Sa dami ng mga series talaga from Butcha ng Section E, and si Drake Palma, di ba? Ang dami pang iba, di ba? So, yan, congrats. At this finally, mapapanood namin ang I Love You Since 1892. Yan. Thank you very much. Pero yan, maraming salamat sa Julian. And as for sequel, Manila Bulletin, Bobby Argentina. Magandang hapon. Okay, question sa lahat na nakano. Since the series about traveling back in time, given that chance, opportunity to travel back in time, ano kaya itong gusto nyo balikan? Bakit? Gusto balikan? Babalik? Yes, so travel back in time. Ako gusto kong balikan kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Yan. Ay, sorry. Malalim naman ang grabe. Tungkol ba sa love? Alam na babalik ako yung panahon kung kaya naglandian na ni Tatay Go. Siyempre hindi, seryoso. Doon sa Pilipinas, alam mo yun, kung paano ang mga... I will let there be light. Bago na ganun. Hindi, basta alam mo yun, siyempre, sa buhay ko ba? O sa... sige, sa buhay ko ba? Babalikan ko yung mga panahon na sige, paano naging ang Tatay Go? Ano naging dahilan? At syempre, kung ano yung mga naging inspirasyon nila sa isa't isa. Kasi syempre, iba naman yung panahon sa pamamagitan before, isang ngayon. Nalagyan na ng audio. Wala kayong gusto balikan na. Actually, parang come to think of it, thinking of it now, parang I don't know, parang wala naman akong gustong balikan. Parang I feel like, like what they say, everything happens for a reason. Life is a journey. So whether something would happen to your negative experience, well, it's part of life. You learn so much from the negativity. You learn so much from positivity. So I can see now I'm happy and fulfilled. Kaya ba yun? Iniisip ko, ano pong gusto mong balikan? Alam mo, hindi na ako makagalaw ngayon, pero... Sorry. Siguro yung journey ko sa career na to. Siguro how I started, when I started this career. Kasi nung nagsisimula ako, I had so much doubt with everything. Myself, tama ba itong ginagawa ko? May mararamdaman ba ako? And gusto kong kausapin ng old heaven na huwag ka mag-alala. Timing lang yan and prosegido lang. So, yun lang yung gusto kong balikan sa'yo. Siguro po ang gusto kong balikan yung panahon na nagsisunod po ako ng kwento. Yung excitement na kahit po walang expectation po mawala sa pinanahan po, makikilala po siya. Pero ang lagi ko na kasing paniniwala ay magsulat ka para sa sarili mo. Kailangan ikaw yung una sa cover, ikaw yung unang pasok sa sasakyan, ikaw yung unang masasakyan, lumina sa story mo. At bonus po talaga, lalo na kapag nahihipon ito yung puso ng mga tao. At gusto ko po balikan yung mga panahon yun kasi gusto ko po tapikin yung balikat ni Paul William. Kasi yun nga, kumbaga lahat ng bagay na pinaghirapan ay magkakaroon din ng magandang luma sa ulit. Huwag kang itigil, tuloy ka lang at lahat ng mga dasal, lalo na kapag patawa ka sa sarili mo, dasal ka pa. Direct. Ako, very grateful ako sa lahat na nangyari sa buhay ko. Lalo na sa karir ko eh. So kung meron akong gustong balikan yung panahon ang anak ko bata pa, toddler. Siguro pag naibalik ko yun, I will spend more time with her.
I will embrace her more. I will make sure that we will have more shared experiences. Kasi ngayong matanda na ako at ina na rin siya, may anak na siya. When I look back, masaya kami, marami kami mga pinagsamahan, we travel na lang together, pero feeling ko kulang. I could have spent more time with her. Hindi ko naman ibalik. At then, Sa kung paano sila magsalita noon, paano sila manamit. Nang sa gayon, hindi na sila basta na-inspire, kinilig, natutunan sa kanila. Mahabot naman ako for heaven. I'm from Best Actress Win, and then this project. Mas naging conscious ka ba, lalo na pag-political scene ka, kasi syempre award winner na, Best Actress na, mas careful na mo, mas pinay todo ang pinigay. Personally, hindi ko naman po naisip yun. Hindi ko rin naman po masyadong inaano sa magaling na ako. Wala na akong kailangan matutunan pa. I come and said to the direct na willing to learn, willing to improve, and yeah, just be the best as I can. So, ayun. Here we have it, maraming salamat Sir Jeff. Now, from TV5, Von Belinari. Hi po, good afternoon. Siguro yung question ko po ay para kay Direk sa po sa cast. May bahagi po ng story na tatawid from 1892 up to present. Paano niyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro Direk as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya, present, ang totoong sitwasyon, present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko ito matira-translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material, and yet meron kang idadagdag, may ambag ka, may magmumukha siyang fresh, it will be it will be different kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan, mahabang proseso ang diskusyon kung proseso pansarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do the transportation, quote unquote, the time travel, the effect kung paano ko gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro at my director of photography na si Daniel Uy, we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-imount, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, diba? O yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero, anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay iisa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang penultimate question ng libro. What are you willing to give for the sake of love?
At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami, so alam ni Heaven kung gaano ako kakulit. Lahat yon base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manonood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig, because that is what the novel is all about. Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid-tawid from Carmela to Carmelita back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of code ng code time travel yung story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks talagang challenging siya kasi sobrang complex yung characters na gagampanan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. May mga backstory, may death, kumbaga. And of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just have to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Kung before, yung scene na yun was ano nangyayari before that scene and then after that scene. So I just really have to be mindful and be aware of what's happening sa taping namin. But yeah, it's a good challenge for me. I like challenges. Thank you and congratulations in advance. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine Star, Ms. Darwin Anna Carvajal. Hello, good afternoon. For the Philippine stars, if you compare your perception of love to the characters you portray in the series, how do you compare it? Kaiba ka o pareho? Pananaw mo sa'yo? Ako, I need more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya. Ganun siya magmahal na isasakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa piling. And yeah, I need more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun. Sa akin, love kasi hindi medyo malayo. Dito, si Juanito kasi talagang alam niya, sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more of mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to. At mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past. And excited sa future, yun naman. So, ganun ako pala sa tao. Same thing with me. I think ibang-iba. Kasi masasabi mo, yung mga tao ng unang panahon, kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka, siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo rin sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So, si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya. Basta may paglaban yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. I would take it as a sign na hindi para sa aking babae.
And respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang tingin na tasa. Sorry. Gulo lang. Good record. Hindi pa na. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadia. Hello guys. Yung question ko kasi sa ngayon pa lang sobrang ingay na ng online. Kasi sa maraming followers itong kwentong ito talaga. So napakaingay na. Ang question ko lang sa cast is that dun sa mga followers ng kwento ito, yung original na kwento, ano yung Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo eh. Tayo yon. Iba yon sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-iba ang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development. Ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi, yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun eh. And that is strictly personal at kanya lang yun. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what Binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892. Okay, thank you Direk. Salamat guys. Ito sa series. Maraming salamat po. Next is from Manila Standard, Nikki Wang. Good afternoon. I'm right here at the back. Hi. First question ko kay Direk, medyo na-touch mo na itong question ko. Sabi mo na whenever someone reads a novel, iba-ibang interpretasyon. So, Pwede parehong interpretasyon, iba ang Yeah. visual interpretation. Yes. Iba ang nakikita sa utak. okay. So, having said that, I wanted to know, when you got the material, what was your vision? And as a director, what was your initial goal in presenting this material into a series? Simple. I wanted it to be epic in scope in terms of emotional sweep. More than visual, I wanted it to be sweeping emotionally. I wanted the love, the emotion of love, especially among the three characters, Carmela, Carmelita, Juanito, and Leandro. Gusto ko nuanced. Ang pagmamahal at ang pagpapakita ng pagmamahal ay basically pareho, pero may nuancing yan. Iba't ibang shadows, iba't ibang shades, iba't ibang hues, iba't ibang impact. At ang linaw nun sa tatlo, nung binabasa ko yung libro, that is what inspired me. The exuberance, the energy, and the nuancing of the expression of their individual love. Malaking bagay yun. Mas mahalaga sa akin ang emotional sweep kesa sa visual sweep. Kasi ang emotional sweep ang magpupush sa'yo, ang mag-lift ng spirits mo eh. Yun lang. Thank you. Additional lang direct, did you have a hand in selecting that cast? I think I was the last person on board. So, I was the... when you, parang nang nalaman nyo kung sino yung mag-portray ng lead roles,
What was your initial reaction? Gusto ko. Honestly, simple. I've always wanted to work with Hebe Peraleo. Actually, in my last few projects, I was requesting for her. Hindi lang natutuloy. So, that is a fact. Nung nagtrabaho kami, nakita ko kung paano na-validate ang perception ko ng husay. Kasi napanood ko yung mga pelikula niya. So, humanga ako. Munti ko nang makatrabaho si Joseph Marco years ago. Hindi lang natuloy. Yan ang buhay natin eh. May natutuloy, may hindi. Muntik na kay Joseph. Pero si Jerome Ponce, laging, inilala ko sa akin yan, laging hindi kami natutuloy. Hindi niya alam yon kasi nasa casting level lang. So, in effect, yung pakikipagtrabaho ko sa kanilang tatlo is a very welcome opportunity. It is something that I have looked forward to. It's nice to know. Thank you. And my last question is for the cast. Nakakatuwa na kahit sa press con very naging character na kayo. Now, ang question ko siguro, what did you do differently or what are you doing differently sa project to compared sa mga previous yung project to get into character? Siguro saan mo na kay Joseph, then Jerome. Yeah, to be honest, my past 15 years sa pag-artista, hindi ako mahilig mag-aral ng acting. So I was just relying on my talent and God feeling. But this time, I actually nagpahinga ako ng almost 1 year and 4 months. So in those times, medyo nahilig akong mag-aral, magbasa. Yeah, it's such a breath of fresh air to be studying about the craft acting. And whenever you study something, you're always excited to apply it. Diba? Kahit saan naman eh, pag nakapagbasa ka, oh, ganun pala yun. So, palalim na palalim mo yung kaalaman mo sa craft. And the more you want to try it. And so, I think nung nabasa ko yung libro, so in-apply ko lang lahat ng mga nabasa ko sa acting books na natutunan ko, I'm applying it here. So yeah, hindi pa kasi ako nagsistart and I'm just so excited and eager na magsimula para sa role na to. And yeah, so like I said, I've been prepping for 2 months now and unti-unti ko nakikilala si Leandro. Araw-araw siya nakikinig. Bibisita ko siya araw-araw. And yeah, excited to play him. Thank you. Jerome? Yes. Same question. What are you doing differently for this project? Differently? Well, syempre way different the way ng mga choices na pinapanood ko. And sa totoo lang, puro pinapanood ko malayo sa mga trip ko before. And yung the way din ng pagbabasa ko, hindi ko muna tinatapos. Kung hindi, dun ako sa chronological din. Pero kaya sa 1/3 na ako na po, tatlong sayan din pinabasa agad sa akin yung script. So, andun ako ngayon sa kinokorek ko yung buong script. Okay naman, ayaw ko lang maging dapat in the way na isa lang babasahin ko. Kasi sa mga ginawa ko before, parehas ko pinabasa. And dun sa preparation naman, dun ko ina-apply yun. Ina-apply ko na, uy, kinilig ako dito, sakto, pupunan to ngayong araw. Dala-dala ko yung kilig. So, binubuhay ko sa sarili ko yung emosyon nung binabasa ko. The way sinabi nga direct yung imagination, yun yung dala ko at ginagamit ko. At the same time, syempre, yung personal knowledge ko sa mga nuances, mga pinag-aaralan ko pa so far, yun yung ina-apply ko. And with the help of Direct, for sure, the upcoming tapings, gagawin namin yung character na bubukas mo dito. Thank you. Finally? So the way I got or get into character, what I do is in the morning, my playlist is in 1892. And so I listen to the playlist of 1892. And then
once na nag-makeup na ako, nadamit na ako, ganun ako internalize. And then at the same time, alam ko kasi kung ano kung pinaglalaban nila ng dalawang characters. Ano ba yung ugali nila. And so yung mga nuances, yung mga ganyan, kami dalawa na po ni Direk yun. Collaboration na namin ni Direk na para, okay, pupunta ako ng set, ito yung alam ko. And so mag-a-add si Direk. And it becomes like a beautiful artwork, diba? And so it's more of being open lang to everything and being sensitive and just be mindful. So that's how I get into character. Thank you. Congrats, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Next is from GMA Entertainment. Nurse Amo. Hi, good afternoon. Siguro sundan ko na tinura yung question. Doon sa characters nyo ngayon, ano yung nakita yung different doon sa mga ginawa niyo in the past na na-challenge kayo or first time yung experience? Actually, every character is different. Walang parehas na character na ipoportray mo. Kung ita-typecast mo na parehas yun, for example, parehas yun ng mamamatay tao, mag-iiba pa rin yun. The more you get to know your character, the more makikilala mo sila. And it's always, that's the good thing about acting. It's always different. Every character that you portray, palaging meron kang nadi-discover. And at the same time, you get to learn from them as a person. Sometimes, kapag miserable yung buhay ng taong pinaportray mo, you get to be grateful in life na parang grabe, sobrang sama ng buhay niya. And whenever you realize your life, I'm thankful that ito yung nangyayari sa akin. So, there's so much learning and every character is so rich, especially if you really get to know them in a like deeper level. So, yeah, ibang-iba. I've never, parang wala pang ganong kalapit sa character na pinurtray ko with Lian. Or siguro may mga malapit in a way na period, but completely different. Some different kasi sabi ko nga, sinishare ko sa mga tao sa paligid ko na ito yung klase ng project na inaabang ko din very period yung time. Wala malayo. Usually kasi nag-start ako sa ganito, mayaman, mga small roles na din ako. Okay, ganyan. Hanggang sa naging kontrabida, dyan yung kasama ko si Nadine sa Road Killers. Sa Iko, madami nag-enjoy ako. Hanggang sa ito na naging sa Univercada, Hero, until Sempre. Hanggang sa in-offer sa akin ito, sabi ko, wow. Ito na lang yung hinihintay ko. Pagkita ko sa kanila ng isang project, sabi ko, sa totoo lang, in-expect ko. Kukunin ako sa movie na ganito. Kaso, hindi pala dito ako pupunta. And yun, sabi ako, bakit? Bakit ka naman ako? Ayun, so, yun po. Kaya, yun yung iba. And for sure naman, and honestly, wala pa po ako dun sa, alam ko agad yung pinagkaiba ng totality ng the character and sa set itself. Kasi hindi pa ako nag-uumpisa mag-shoot. Hopefully, mag-share ko sa lahat ng tao yun kasi mas more on nakakapag-share ako about dun sa experiences mo sa taping, character at sa story itself pag ginagawa mo. Of course, yung nga po, first time ko magkaroon ng two characters. So very challenging. At the same time, na-challenge din ako kasi makalihan din na po yung director ko. So, challenging po siya na Oo nga pala. kailangan A-game ako everyday. A-game? Nasa A-game talaga yung every scene. Kasi nakikita ko yung pagmamahal ni Direk sa proyekto na to. At the same time, mahal ko yung proyekto. Pero seeing the people, the production, especially Direk, and then kasama ko pa tong dalawa na to. So very challenging for me. And so, ayun po, enjoying lang ako sa journey. And lastly, as you get to know your characters, ano yung trait nila na you find interesting? Interesting sa trade. Sa akin yung very gentleman lang yung pinite. Kasi hindi ako good. Madari ang ito. Nasa likod kami
mabait siya. Sabi ko, Jerome? Ba't sinama mo na may mabait? Parang masama ako. Ikaw ba yun, Jerome? Hindi. Kaya nakakatawa lang kasi syempre, I mean, honestly ito, kung makikita nyo naman sa mga actors, kahit pa paano, may nakukuha din kami mga traits na ginagawa namin na isasama din namin. Hopefully, ma-enjoy ko sobra at makarelate ako lang sa character kasi talagang lovable siya. At excited din ako sa mga part na kaaway kami ni Seth as an actor. For me, the most interesting part, kahit na grabe yung honor ni Leandro, yung pagiging matipuno niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, yung pagprotekta niya sa pangalan nila, yung sa pagmamahal niya kay Carmelita. If you dig deep, makikita mong, you know what's interesting is, ma-realize mo, tao talaga siya. Kasi, ang dami niyang dinadalang bagay, yung approval niya sa tatay niya. You know, he's always, alam mo yung nung unang panahon, wala kang laban sa tatay mo. Kung ano sabihin ng tatay mo, wala ka talagang masasabi. And pag sinabi ng unahin mo yung pagsusundalo mo, unahin mo yung karera mo, kahit may pagmamahal ka, wala kang magagawa. Di ba? Papalayasin ka niyan. So, yeah, it's just the beauty of, you know, knowing that the character you're portraying is a real human being. For me, ang pinaka-interesting is si Carmelita. Of course, nasa 1892, ibang-iba siya sa lahat ng ginawa ko rin. And then, may mga reason behind kasi lahat ng mga decisions na ginagawa ng mga characters. And so I like how flawed the characters are and how human they can be. Yeah. Ano sila, understandable. I do understand them. So, yeah. Alright, maraming salamat. Next, may we call on from Inquirer, Alan Colicabio. Alright, good afternoon. I have a question for Ms. Mia. Yeah, so I just want to know yung parang decision mo to write you think that allowed the story to stand out sa Wattpad and also allowed the story to connect, you know, more deeper sa mga tao. Dapat mapagay. Siguro po, lalo na si Carmela, masyado doon, medyo tabi siya. Pero nakapunta siya doon sa nakaraan. Sa mga sinusulat ko din na historical fiction. Sa palagay ko, sa una kasi medyo mahirap talaga magbasa ng purong Tagalog, kahit narration. Pero kapag nakasanayan mo siya, kapag nagustuhan mo siya, ginahan mo siya, tulad din naman ako magbasa. Kasi kahit po ako challenging din siya for me. Kumbaga, isipin mo pa kung resalita ng ito ba is nasasabi na ba doon? Sa tingin ko po, isa siya sa yung pagkalalim at paggamit ng wikang Filipino sa kwento. It's a pride and isa po yung sa pinagmamalaki ko na naibabahagi ko po yun sa mga mababasa na bigla po pag sa mga society nag-uusap kami ng mga readers, puro Tagalog kami, tapos pagpupunta pa sa Ikros, gawin kami mag-usap ng Tagalog. Parang kahit pa paano ka na isa sa buhay at nababalikan ko yung sa inyo. Pero yung love mo for history, talagang maganda na yung interest mo ngayon? O parang recent mo ba yung puso-puso? Yes po. Bali po kasi ang mother ko po ay kalipan ko na teacher. So, bata pa lang po ako nakita po siya pinapalita sa akin. And nung first time mong nakilala sa Nehedra, sa mga Jerome, ano sa tingin mo yung mga qualities nila na tingin mo they embody sa mga characters sa gamang mo? Una po ay naramdaman ko po yung love nila for reading. Like, as an author, natuwa po ako kasi nag-effort sila sa akin na panghabong magawa. And nung wala po sila nandun sa mga group test, nagkaroon po kami ng mga conversation, mga tanong nila, ano nangyari, bakit gano'n, ano yung inspiration mo. Doon ko po naramdaman yung
na-enjoy, lalo na yung character ni Carmela. And then, major din po, nagulat din po ako kasi magaling din ko siya magparano. Kinala ko po kasi siya, kaya ko ba, at kaya na po, may ilusan na lang po, yun po eagerness po niya na makilala at kumbaga mag-iilan po, na nagsabuhay niya po yung pangarap ko rin ba talaga na maging parang published author o maging adaptation ng mga sinusulat? How do you feel kung binigyan ka ng opportunity na dream come true na siya? Gaya po rin nabanggit ko kanina, kung babalik po ako sa kanya nakaraan, nagsulat po ako sa Wattpad para sa sarili ko talaga. At sobrang pinapakasalamat ko po itong blessing na nag-publish siya at nagkaroon ng series na adaptation. And yes, pangarap po po yun. Lahat naman po ng mga nangyayala, kahit mga magbabasa, pangarap po kami natala at makita sa screen, sa pelikula, ang kanilang mga nabasa, kanilang mga eksena, mga linya, at mga character na ginagawa. Kumbaga, ito pong pangarap na to, hindi lang po ito para sa akin. Para rin po sa mga magbabasa, at para rin po sa Direk, Heaven, Joseph, sa lahat po ng cast productions and budget. Ano ka na naman nakita mo yung video nila na naka-costume na nito? First time hindi ko na ito makita. Grabe. Very, very response sa ganun. At lapat ng musika. Ako din mo yun. Ako po, nakikita ko talaga ng mga pelikula na kaya ko hanggang pala ng emotion talaga pinaka. Yung kaya ko lang sabihin ng character, kaya ko makusap ng mga mata. At nakita ko po sa mga hinihintay na kumbaga sumali sa kanila sina Carmela, Juanito, at Leon. Thank you. Maraming salamat. Now, let's come on from Abante, Ana Minoy. Hi. To everybody. Ano na, kung totoo yung time travel, gusto niyo ba talaga masubukan yun o hindi? Yun lang. Bago sila sumagot, excuse me lang, magsisiyar lang ako sa kanila. No worries. Time out, time out. Ako personally, dahil nabasa ko yung libro, sabi ko siya sa pigilan para talaga yung mga pinagdaanan ng mga Pilipino. And I'm so grateful na pinaglaban nila yung Pilipinas, diba? Pero kahit gustuhin ko man, parang masaya na ako sa buhay ko ngayon. Huwag na, okay na. Naramdaman ko na dun sa libro na may hirap ang mga pinagdaanan nila. Siguro, feeling ko part din ako na mag-revolution din ako ng mga pamahalan. So, yun po. Subo, basta subo lang. Huwag na ma-stuck doon. One day, gano'n. Kasi darating yung time, marami tayong katanungan na hindi sasagot ng science, faith, or whatsoever. So hindi, yung mga panahon, alam mo yun, natabunan na lang na pagbabago ng kwento. Siyempre natin, hindi ba naman kwento. Well, like what I said earlier, I think I've learned to really appreciate life, you know, the good and the bad. Alam mo, may story na parang there was a kid na sobrang tamad niya mag-aaral. Sabi niya, sinabi niya dun sa Genie, mag-skip na lang ako hanggang high school. And then, nag-skip siya high school kasi ayaw mag-aaral. So, nasa high school na siya, ganun pa rin. Sabi niya, parang ayaw mag-high school. Skip tayo sa college para mas may freedom ako. Pagdating niya ng college, ganun din, ayaw na mag-grind. Sabi niya, gusto ko mag-skip na ako mag-asawa, doon na lang sa may asawa. And then, nung na-reach na yung asawa, sabi niya, well, wala pa kami anak. Gusto ko magkaroon ng anak. So, in-skip na naman niya. Hanggang sa pagtanda niya, doon nag-sink in sa kanya na parang hindi siya naging present sa buhay niya. But looking back, those are the days, yung mga nakaraan, those are the most memorable days of our lives. So I think I've learned to
really be present and just enjoy the journey. You know, may kasabihan nga na a man who loves to walk will travel more than the man who loves the journey. So, thank you very much. Miss Universe. Alright, maraming salamat po. Last but not the least, may call on a TikTok content creator, Trixie Dowd. So congratulations. I'm so excited to watch Stability, continuance, and representation. At sa edad kong to, nagpapasalamat ako na hindi lamang ako witness, kundi bahagi ng ganitong klaseng revolusyon. Thank you. Sa akin, change, honestly, hindi ko pa kasi nakakapag-shoot itself, but for sure, it's a huge change din, lalo na sa first career ko. Pangalawa is sa tingin sa akin ng tao, dahil magiging part na siya na pinahang ko, at yung character itself, tingin na din sa amin ng mga supporters, viewers, ayun, hopefully marami pa akong makikita change in a good way. Change. I would agree with Direk. Siguro more on appreciation. Because when I was reading the book, going back into Spanish times, we don't have much freedom. But right now, we're living in abundance. You know, lahat, marami, there's so much here. And yeah, just the appreciation na meron tayo ng mga bagay nito. And yung mga panahon na yun, ang hirap umibig, ang hirap magkaroon ng freedom. And yeah, so it's really more of the appreciation side. Same and Joseph, of course appreciation, ang hirap naging babae ng mga panahon na yun. So ngayon, the way we do this now, ba't pinag-namin ng mga Pilipino? And basically the appreciation for the Philippine culture. And of course, sa family, sa friends, sa taong minamahal mo. And so yun, napasaya ko itong proyekto. So yun to. Thank you. Alright, maraming salamat pa. I guess that's it for our question and answer portion. Palakpakan naman natin yung ating media friends. The cast, of course, pinibigyan niya direct kami.